Hello, magandang gabi muli mga kapatid sa Panginoon. Isang pinagpala, mapayapa, mabiyaya at maluwalhating araw na Sabat sa inyo lahat. Narito na naman tayo sa isa pang um, pinagpalang panahon ng pangangaral ng salita ng Diyos. Here we are now on the preaching again of the Word. At asahan natin ang biyaya ng Diyos, sapagkat ang biyaya naman ng Diyos ng kanyang salita ang ibibigay sa atin sa pagkakataong ito. Tayo muna idadako sa isang panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, aming ipinagkatiwala sa inyo ang aming mga sarili, ang aming mga pag-iisip, ang aming mga damdamin, naway mangusap ka sa amin sa mga biyaya ng inyong salita. Naway totoong maranasan namin ang inyong biyaya, na mangusap ka sa amin, marinig ka namin, at sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan ay magagawa namin ang mga bagay ng inyong kalooban, lalo na sa mga bagay sa panalangin. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa nakalipas na linggo mga kapatid, pinag-aralan natin ang tungkol sa panalangin. Sinabi natin na ang ating pag-aaral ay pagsamba, panalangin, pabalik tayo sa pagsamba, sa panalangin naman tayo. Ngunit hindi pa natin natapos ang isyu ng kahulugan ng panalangin sa nakalipas na Sabat, kaya kailangan natin muna itong tapusin. Sinabi natin ang tatlo na mga kahulugan sa panalangin, at kung bigyan natin ng kaunting review, ano ba ang pinag-aralan nating mga kahulugan ng panalangin? Una, ang panalangin ay ang paglapit sa presensya ng Diyos na Ama sa pamamagitan ng daan na si Jesus Kristo at sa gabay at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Itong sinasabing ang Diyos na Trinidad ay naroon sa ating panalangin. Ang panalangin ay sa Ama, pamamagitan ng daan na si Jesus, at sa gabay at kapangyarihan ng Espiritu. Pangalawa, sinabi natin na ang panalangin ay paghahayag ng isang anak, tayo mga anak, sa kaniyang ama, ng kaniyang pagsamba, pagpupuri, pasasalamat, pagsisisi at paghihingi ng mga bagay sa biyaya. Yon ang ating tinalakay, ang paghahayag sa mga anak ng Diyos ng kanilang mga ninanais sa Kanya at mga pagpupuri sa Kanya. Pangatlo, sinabi natin na ang panalangin ay ang isang espiritual na galaw ng ating pananampalataya upang humingi, humanap at kumatok sa harapan ng Diyos ayon sa Kanyang kalooban na may tiyak na mga pangako sa Kanyang pakikinig at pagsagot. Yan ay galaw ng pananampalataya. Kung tayo ay may pananampalataya, tunay ng buhay na pananampalataya, ito gagalaw ito. At isa sa paraan na makikitang gumagalaw ang ating pananampalataya sa panalangin. Ngayon papunta tayo sa pang-4, pang-5 at pang-6. Yan ang ating talakayin ngayon na kahulugan ng panalangin. At naway mas madagdagan pa ang ating kaalaman at karanasan din sa panalangin. Ayon sa ating pinag-aralan dati, na ang mga bagay na ituturo sa atin ng Diyos, anumang bagay na bago na idaragdag sa ating pag-aaral, sa ating mga sarili, ay may kaakibat na tinatawag na tungkulin. In every issue of new things, of knowledge that God is entrusting to us, there is
the issue of responsibility. Nangailangan na tayo na turuan ng bago, ay matututo din na gumawa ng bago. Yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya dito sa panalangin, tuturuan niya tayong manalangin, tuturuan niya tayo sa panalangin, at tuturuan din niya tayo na manalangin. Ang totoong natututo, ang totoong na nag-aaral, natututo, ay totoo ring gumagawa. Kaya pang-5, dito na tayo sa pang-4 ng kahulugan ng panalangin. Ano ang panalangin? Pang-4, ang panalangin ay isang paraan ng biyaya upang ipakita at ipadama niya sa kanyang mga anak ang kanyang mabiyayang pag-aalaga. Ano daw? Ulitin natin. Ang panalangin ay isang paraan ng biyaya. Paraan ng biyaya ng Diyos upang ipakita at ipadaman niya sa kanyang mga anak ang kanyang mabiyayang pag-alaga. Panalangin ay isang paraan ng biyaya. Ang Diyos sa kanyang dealings, no, sa pakikitungo sa kanyang mga anak, sa kanyang bayan, sa kanyang iglesia, sa mga tao na kumikilala sa kanya, ay nakikitungo siya ayon sa biyaya. Tayo'y binuhay sa biyaya. Tayo'y sumampalataya, nagsisisi sa biyaya. Tayo'y nakarinig ng Ebanghelyo ng biyaya. Tayo ay pinatawad ayon sa biyaya. Tayo ay ginawang matuwid at banal ayon sa biyaya. At ngayon, tayo'y babanalin sa biyaya. Yun ay ang biyaya ng Diyos ay naroon sa bawat hakbang ng ating buhay Kristiyano. Kaya sa panalangin ay isang paraan ng biyaya. Ang salita ng Diyos ay paraan ng biyaya. Ang panalangin din, isang paraan ng biyaya. Tayo'y dadalhin ng Diyos sa araw-araw sa pamamagitan ng biyaya. At ang panalangin, isang biyaya. Kaya hindi maaaring talikdan at iwaksi at kalimutan ang biyaya sapagkat ay ang tinatawag na biyaya ay mabuti, maganda para sa atin. At ang panalangin ay napakabuting bagay na kailangang pansinin, kailangang bigyan ng napakamahal na pag-iisip. Ang Diyos ay tinatawag nating bukal ng lahat ng biyaya. Kung ang panalangin ay paraan ng biyaya, nagmumula ito sa Diyos na bukal ng lahat ng biyaya ayon sa 1 Pedro 5, versikulo 10. Sa Diyos na bukal ng lahat ng biyaya. At ang biyayang ito, sabi ng Efeso 1:7, biyaya na mayaman. Tayo ay tinubos, pinatawad, ayon sa kayamanan ng kaniyang biyaya. Efeso 1:7. Ang panalangin ay pagdulog at paglapit sa trono ng biyaya. Kung ang panalangin ay tinatawag ng paraan ng biyaya, ito sa katunayan ay paglapit sa presensya ng Ama sa trono ng kaniyang biyaya. Ang Diyos ay nakaupo sa kaniyang trono, at ang trono ng Diyos, sinasabi ng kasulatan, trono ng biyaya. Napakaganda na trono. May mga trono ng matatapang na hari, na mahihirap lapitan na hari, na mga haring mga mabangis na kinatakutan ng mga tao noong nakaraan. Ngunit ang Diyos ay hindi ganon sa kaniyang trono. Nakaupo siya sa trono ng biyaya. Trono ng pagpapala. Yan ang sinabi sa Hebreo 4:16. Sinabi, kaya nga mga kapatid, hayaang magsidulog o magsilapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang magsisipagtamo tayo ng kahabagan at makakatagpo ng biyaya
na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Doon sa trono ng biyaya na tayo lalapit sa panalangin, ano daw ang mangyayari? Tayo ay magsisigtamo. Matatamo natin ang kahabagan sa trono ng biyaya. Pangalawa, tayo ay makakatagpo ng biyaya sa panahon ng pangangailangan. Ngunit, ang sinabi, sa paglapit sa tronong yan, ay nangangailangan ng katapangan. Magsidulog tayo, magsilapit tayo sa trono ng biyaya na may katapangan. Sa English palitas, come to the throne of grace with boldness, katapangan. Sa dating mga panahon ng mga hari, kung hindi ka tinatawag sa trono at lalapit sa hari, at lalapit ka, maaari kang papatayin. Si Esther nang lumapit sa Haring Ahasuerus ay mayroong isang malaking dahilan upang siya makakalapit, sapagkat kung hindi ka kung wala kang dahilan na lalapit, ito'y nangangahulugan ng iyong buhay. Ang hari na Diyos ay nangangailangan ng matapang natin na paglapit. Ibig sabihin, sa kanyang kabanalan, hindi tayo makakalapit agad. Ang banal na Diyos na hindi nga makakatingin sa anong karumihan, walang nananahan sa kanyang kasamaan. Ang masama, makasalanan na tao hindi maaaring lalapit. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo na luminis sa atin, nagpatawad sa atin, tumubos sa atin, at sinabi ng Biblia, ang kanyang katuwiran ay pinagkatiwala, ibinigay sa atin. He imputed His own righteousness to us when we believe in Him through the gospel. Kaya siyang paraan na tayo ay makakalapit na matapang sa Ama. Yan naman ang pinag-aralan natin noong nakalipas, di ba? Na ang panalangin ay paglapit sa Ama sa daan na si Kristo. Sa daan na si Kristo na siyang nagtuwid sa atin, na ginawa tayong matuwid, makakalapit nga tayo. Kaya nga, sa bawat panahon na tayo lalapit sa Panginoon, totoo ngang naging tagapagligtas natin si Jesus. Ngunit tayo nga ba'y tayo nga ba'y sa panahon ng panalangin ay malinis ang ating puso upang tanggapin ang ating panalangin? Kaya nangailangan lamang na bawat panahon na tayo manalangin ay matapat tayong nagpapalinis sa Panginoon upang tanggapin tayo sa kanyang tinatawag na trono ng biyaya. Kaya ang panalangin ay paglapit sa trono ng biyaya. At mula sa trono ng biyaya, mula sa tronong yon na tayo lalapit na matapang, ang Biblia nagsasabi, matatamo natin ang kahabagan at biyaya sa panahon ng pangailangan. Habag at biyaya. Matamo ang habag, matamo ang biyaya. Ito ang napakahalagang talata ng Biblia na ako'y nananalig sa maraming tao. Sa bawat panahon na ako'y may problema, may kahirapan, naroon ako sa isang panahon na nahihirapan akong gagawa at hindi makakagawa. Ito ang aking sinasambit lagi. At ang Diyos ngay matapat na tumutupad ng kanyang mga pangako. Ang Diyos ay matapat na gumagawa kung ano ang kanyang sinabi. Na matatamo daw natin ang kahabagan. At tatamo ko nga ang maraming kahabagan at biyaya sa panahon ng pangangailangan. Biyaya sa panahon ng pangangailangan. Ano bang kailangan mo sa panahon ng pangangailangan? May panahon na walang-wala ka. May panahon na hirap ka sa isang sitwasyon o sirkumstansya na hindi ka na makakagalaw, problema o isang tinatawag na panahon ng kahigpitan, any kind of dangerous times in your life.
Oh, at ang sabi sa trono ng biyaya, magtamo natin ang kahabagan at biyaya sa panahon ng pangangailangan. Yan ang pangako ng Diyos. Ang nangangailangan lamang o kailangan lamang na tayo lumago at magpakatibay sa biyayang ito. Ang panalangin ay isang paraan ng biyaya. Sa araw-araw, biniyayahan tayo ng panalangin upang makalapit sa Ama sa pamamagitan ng daan na si Jesus sa kapangyarihan ng Espiritu. Kailangan lalago tayo sa biyayang ito ayon sa pangalawang Pedro 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kailangan lumago tayo sa biyaya. Lumago tayo sa biyaya ng panalangin at maging matibay sa biyaya ng panalangin. Sapagkat doon sa biyaya ng panalangin ay doon din natin makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya pangalawang Pedro 3:18 nagsasabi, lumago tayo sa biyaya at pagkakilala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang biyaya at ang Panginoong Hesukristo naroon sa panalangin. Biyaya ng panalangin, dapat tayo lumago. Sa araw-araw, ang biyaya ng panalangin ay kailangang naroon sa ating puso. Lalapit tayo lagi sa umaga, sa tanghali, sa gabi, kung saan man tayo naglalakad, kung saan man tayo pumupunta, kung ano man ang ating ginagawa. Ang biyaya ng panalangin ay laging isinasa puso natin upang lagi tayong bukas na papasok nito sa trono ng biyaya ng Diyos. Yan ang pangapat. Ang panalangin ay isang paraan ng biyaya upang ipakita at ipadama sa kanyang mga anak ang kanyang mabiyayang pag-aalaga. Mabiyayang pag-aalaga ang gawin niya sa ating paglapit sa kanyang trono ng biyaya. Panglima, ang panalangin ay paghahayag ng paghahanap at pangangailangan ng Diyos. Prayer is an expression of our seeking and need of God. Ang panalangin ay isang paghahayag, expression, pagpapadama ng dalawang bagay. Pangangailangan, paghahanap una at pangangailangan. Parang dalawang salita na hindi maaaring hiwalayin. Paghahanap, pangangailangan. Sa panalangin, ihahayag natin, ipapadama natin, ipapakita natin na tayo'y humahanap at nangangailangan ng Diyos. Ang Diyos sa lahat ng bagay ay numero 1 sa ating buhay. Kung mayroon pa man tayong hahanapin at kailanganin, ang Diyos na. Ay sa panalangin, tayo'y naghahayag ng ating paghahanap. Paghahanap. Sabi ng Isaiah 55:16, hahanapin ninyo ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan pa. Magsitawag kayo sa Kanya habang siya ay malapit. Yun. Habang siya'y masusumpungan, hahanapin. Ibig sabihin, manalangin kayo habang naroon siya. Habang narito ang Diyos, habang nakikinig siya sa atin, tayo manalangin. Hahanapin siya. Ang salitang paghahanap, manalangin. Kaya panalangin, paghahanap. Hindi naman nawawala ang Diyos na siya'y hahanapin. Ang salitang paghahanap ay lapitan, puntahan, hanapin. Yan ang maraming salita na ginagamit sa Biblia. Ayon sa Awit 34:4, hinahanap ko ang Panginoon at pinakinggan niya ako. Anong ibig sabihin nun? Panalangin. Nananalangin ako sa Panginoon. Ngunit ang ginamit, hinahanap ko ang Panginoon at pinapakinggan niya ako at pinalaya
niya ako sa lahat ng aking takot. Marami tayong takot, marami tayong kaba sa buhay, lalo na ngayong panahon na mahirap. Ngunit kung hahanapin natin siya sa panalangin, ang Biblia nagsasabi, pakinggan niya tayo. Sinabi naman ng awit 63:1, O Diyos, ikaw ang aking Diyos. Hahanapin kitang maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinanabikan ka ng aking laman. Ulitin natin ang sabi ni David sa 63:1 ng Salmo, ng awit. O Diyos, ikaw ang aking Diyos, hahanapin kita ng maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinanabikan ka ng aking laman. Pakinggan nyo ang tonada, ang tono ng mga sinasabi ng puso ni David na nangangailangan, no? Na naghahanap sa Diyos. Naghahanap sa Diyos sa kanyang panalangin. Ikaw ang aking Diyos, hahanapin kita ng maaga. Ang humahanap sa Diyos ay maagang humahanap. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Uhaw na kaluluwa. Nananabik ang aking laman sa iyo. Mga minamahal natin na malayo sa atin, nananabik tayo. Kayong nadyan sa malayo, nawala ang inyong mga minamahal, hindi nyo nakita ang inyong ina, hindi nyo nakita ang inyong mga anak, nananabik ang puso. Nauuhaw ang ating kaluluwa sa kanila. At sino ba dapat ang kauuhawan at pananabikan natin sa buhay na pinakamatindi? Ang Diyos na lumikha sa atin. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. Ang Diyos na sa lahat ng bagay ay pinagmulan ng anuman na narito sa atin. Siya dapat ang hahanapin. Sa panalangin, tayo humahanap sa Kanya. Sa Jeremias 29:13, Jeremiah 29:13, sinabi ng propeta, hahanapin ninyo ako at masusumpungan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Ito palang paghahanap sa Diyos sa panalangin, ang kailangan ng buong puso, buong kaluluwa. Di mahahanap kung hindi buo. Kailangan tunay, a sincere, true, and heart of the Lord. Okay, ang panalangin, pangalawa, di lang paghahanap, ito'y paghahayag ng ating pangangailangan sa Diyos. Pangangailangan. Tapos tayo magkaroon ng tinatawag na paghahayag sa panalangin ng ating paghahanap. Ang panalangin din ay isang paghahayag ng pangangailangan. Need. Ating pangangailangan. Mawalan tayo ng tubig, iinom ng tubig. Maghahanap tayo at mangangailangan. Kaya itong paghahanap at pangangailangan hindi pwedeng iwalayin. Pangangailangan ng bigas, pangangailangan ng pera, pupunta sa puntahan. Ang Diyos ay kailangan natin. Hahanapin natin, kailangan natin. Pangangailangan ang ating panalangin, paghahayag ng pangangailangan. Kung ikaw ay hindi na nananalangin, ano ibig sabihin? Hindi ka humahanap sa Diyos. Hindi ka nangangailangan sa Diyos. Totoo ba? Totoo bang hindi tayo mangangailangan sa Diyos? Hindi pwede. Walang panahon na hindi tayo mangangailangan. Ang Diyos na humahawak sa ating hininga at buhay. Kailangang hanapin. Ang sabi ng awit 42:1 at 2, sinabi kung paanong yaong batis ay hanap-hanap ng isang usa, gayon din humahanap ang uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay. Walang iba, kailan kaya sa harap mo ako ay sumamba. Yan ang mga salita ng David na salmuesta na naghahayag ng kanyang pangangailangan sa Diyos.
kagaya rin ng paghahanap. Ang pangangailangan niya sa Diyos ay isang pananabik. Pangangailangan niya sa Diyos ay isang paghahanap. Pananabik sa isang kilala, isang minamahal, isang iniibig, isang malapit na pagsasama na nawalay. Kailangang patuloy na malapit, patuloy na magkakasama. Yan sa panalangin. Paghahayag ng ating paghahanap at pangangailangan sa Diyos. Kumusta, mga kapatid? Ang ating paghahanap sa Diyos, ang ating pangangailangan sa Diyos. Kailangan na tayo'y lumago sa panalangin at lumago sa paghahanap sa Kanya. Lumago at magpapatuloy sa ating pangangailangan sa Kanya. Hindi tayo kailangang udyukan. Ang udyok ng Diyos para sa atin ay tama na tayo'y hahanap sa Kanya, na tayo'y mangangailangan sa Kanya. Anim at katapusang kahulugan ng panalangin na ating tatalakayin. Ang panalangin ay pakikisama sa Diyos, paghahayag ng ating pag-ibig at pakikinig ng Kanyang tinig. Tatlong bagay: pakikisama sa Diyos, paghahayag ng ating pag-ibig, at pakikinig ng Kanyang tinig. Ito'y pakikisama. Pakikisama, fellowship, pakikipag-ugnayan, pakikilapit, pakikisama. Ang panalangin ay nakikisama tayo sa isang Diyos na lumapit sa atin nang tayo malayo, na nahabag sa atin na tayo patay at wala nang magagawa, na walang silbi, makasalanan. Ang panalangin ay pakikisama sa Kanya. Sa simula, si Adan at si Eva ay magandang ang pakikisama. May pakikitungong mahusay ang pakikipag-ugnayan. O dahil sa kasalanan, naputol, nawala. Ganon din sa atin. Tayo pinatawad ng Diyos. Tayo'y binigyan ng Diyos ng pakikisama sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na nagpatawad ng ating kasalanan at nagbigay sa atin ng Kanyang katuwiran. Ngunit sa panahon na tayo lumayo sa mga pagkakasala, sa paglabag sa Kanyang mga utos, ganon din ang ating pakikisama sa Kanya ay na nanlalabo, lumalayo, at nangangailangan na baguhin ang ating pakikisama. Ipagpatuloy ang ating pakikisama sa Diyos doon sa panalangin. Ito ang sabi ng awit 5:1 hanggang 3. Awit 5:1 hanggang 3. Ito ang sinabi: pakinggan ang aking mga salita, O Panginoon. Isaalang-alang ang aking pabubulay-bulay. Dinggin ang tinig ng aking pagdaing, O Hari ko, Diyos ko, sapagkat sa iyo ako mananalangin. Ang aking tinig ay iyong diringgin sa kinaumagahan. O Panginoon, sa kinaumagahan ay ipaabot ko ang aking dalangin sa inyo at itingala. Tingnan mo at pakinggan mo yung mga tono ng pakikisama ng David sa panalangin sa Diyos. Nakikisama siya. Nakikipag-isa siya sa Panginoon sa paghayag ng kaniyang sarili sa umaga. Sa bawat umaga, napakagandang bumangon tayo, ihayag ang ating panalangin at pakikisama sa Diyos. Pakikiisa sa Diyos sa ating mabigat na puso, sa ating pangangailangan ng mga bagay-bagay. Pupunta tayo sa Kanya at makikisama, makikipag-isa, at siya ay malapit na makikisama sa atin. Sabi ng Salmo 4:1 naman, sa 4:1 at yung sinasabi, dinggin ako kapag ako ay tumatawag. O Diyos ng aking pagkamakatuwiran, pinaluwag mo ako nang ako ay nasa kagipitan. Mahabag ka sa akin at dinggin ang aking dalangin. Yun, pakikiisa, ang pakikisama ng isang anak ng Diyos na si David sa kanyang ama.
Pangalawa, ang panalangin ay paghahayag ng ating pag-ibig. Hindi lamang isang pakikisama, ngunit paghahayag ng pag-ibig. Wala tayo niyan. Wala tayong pag-ibig sa Diyos. Patay. Walang pananampalataya, walang pag-ibig. Nung tayo inibig, nung may kasalanan tayo, namatay si Kristo na umibig sa atin. Sabi ng 1 Juan 4:9, ang pag-ibig ay hindi tayo ang umibig, siya'y umibig sa atin at ibinigay si Kristo sa atin. At sinabi ng Biblia na matapos tayong pinatawad at kumilala sa Kanya sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya tayong lahat, ako at ikaw, may pag-ibig tayo ng Diyos na ibinuhos ng Espiritu Santo. At nangangailangan ng pag-ibig na yan na ibinuhos sa atin na madama natin at ating ipadama sa Diyos. Doon sa panalangin na ipapadama natin, na sasabi natin, na hahayag natin ang ating pag-ibig. Tingnan niyo ang sabi ng Salmista David, awit 18 verse 1. Ibigin kita, O Panginoon, aking kalakasan. Awit 116:1, itong sinabi, iniibig ko ang Panginoon dahil dininig niya ang aking tinig sa aking mga paghiling. Iniibig, isang pagsasabi sa mga pagmamahal. No? Ang nagmamahalan, nagsasabihan ng pag-ibig. Ating asawa, sa ating minamahal na mga anak, nasabihan natin sila ng ating pag-ibig. Pinakamataas at pinakamaayos na pagsasabi ng pag-ibig doon sa unang umibig sa atin. Doon sa Diyos na bukal ng lahat ng pag-ibig. Doon natin sabihin ang ating pagsamba, ang ating pagsamo, ang ating pag-ibig sa Kanya. Kagalakan. Matapos ihayag ang pakikisama at pag-ibig, sa panalangin na ihahayag natin ang ating kagalakan. Kagalakan. Saya, ang ating saya, ang ating galak, ang ating puso na nag-uumapaw ng kabutihan ng Diyos na masaya. Awit 9 verse 2, sinabi, ako'y magagalak at matutuwa sa iyo. Aawit ako ng papuri sa iyong pangalan. Ganon. Sinabi ng Biblia sa 1 Tesalonica 5:16, magalak kayong lagi. Rejoice evermore. Philippians 4 verse 4. Rejoice in the Lord always. Magalak kayo sa Panginoon ng patuloy. Rejoice in the Lord always. At doon yan nagagawa sa panalangin. Ang ating panalangin ay dapat masaya, magalak. Sa umaga. May panahon naman na mabigat, hindi tayo magagalak. Pero ang kailangan na bigyan din natin ng kagalakan ang ating mga panalangin, sapagkat doon nahihayag ang ating kagalakan. Sa awit 31:7, itong sinabi ni David, ako ay matutuwa at magagalak sa inyong kahabagahan. Sa iyong pangalan, mga galak sila sa buong araw. Awit 89:16. Ito naman, awit 71:23. Ang mga labi ko ay mga galak. Magagalak ng lubha kapag ako ay umawit. Ako ay umawit para sa iyo sapagkat tinubos mo ang aking kaluluwa. Ganon mga kapatid. Ang nag-uumapaw na kagalakan ng tao ay buhos doon sa ating panalangin sa Diyos na unang nagmahal sa atin. Pangatlo, ang panalangin ay paghahayag ng pakikinig sa Kanyang tinig. Pakikinig sa Kanyang tinig. In prayer, we hear Him speak to us. Not only that prayer, we speak to Him, but also that God speaks to us in prayer. Dalawa. Tayo sa Kanya, siya sa atin. Kaya nangailangan ng pakikinig
sa panalangin. Hindi tayo patuloy na salita ng salita. May panahon na tayo nananahimik at siya ay magsasalita sa atin. Mayroong tinig na dapat nating marinig sa ating mga sinasabi. Ibig sabihin doon mismo sa panalangin na siya ay nangangako na pakinggan tayo, dinggin tayo, at sagutin tayo. Doon mismo siya na ay sumasagot sa pamamagitan ng kanyang tinig. Itong sabi sa mga salita niya, Awit 143 verse 8, iparinig mo sa akin ang iyong kabaitang mapagkandili sa kinaumagahan. Iparinig mo sa akin, nagsasalita siya. Awit 95:7, sapagkat siya ay ating Diyos at tayo ay kanyang bayan ng kanyang pastulan, mga tupa ng kanyang kamay. Sa araw na ito, kung inyong pakinggan ang kanyang tinig sa salita ang Diyos, mismo doon sa panalangin. Kaya tayo'y, habang tayo'y nagsasalita, habang tayo nagsasabi sa pamamagitan ng Espiritu ng ating panalangin, hindi tayo patuloy na sabi, makikinig din tayo sapagkat siya magsasalita. Awit 85 verse 8, aking pakinggan kung ano ang sasalitain ng Diyos ng Panginoon, sapagkat siya ay magsasalita sa kanyang bayan. Sasalita siya sa atin. Nagsasalita siya sa iyo. Yan ang sabi ng ating mga binasa. Magsasabi siya ng ibig niyang sabihin sa atin. Ngunit, nagsasalita din siya sa kanyang salita. At mismo sa Diyos na ating hinaharap, magsasalita din siya. Nakikinig tayo. Dahil ang kanyang salita sa Biblia at ang kanyang salita na naroon sa panalangin ay isa. Hindi maaaring magkasalungat. Kaya ito ang mga kahulugan, mga kapatid, ng panalangin. Ang kalooban ng Diyos, at ayon sa ating sinabi, dapat tayong lumago sa biyaya ng panalangin. Lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala ng ating Panginoong Hesukristo. Lumago kayo at magpakatibay sa biyaya ng panalangin. Kaya balik-aral tayo. Let's recapitulate the issues of prayer that we have learned the other week and today. Ano ang panalangin? Ang panalangin, una, ay ang paglapit sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng daan na si Hesukristo at sa gabay at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pangalawa, ang panalangin ay ang isang ang pagpapahayag ng isang anak ng Diyos ng kanyang Ama sa langit, ng kanyang pagsasamba, pagpupuri, pagpapasalamat, pagsisisi, paghihingi, at pagsamo ng mga tulong ng habag at biyaya. Pangatlo, ang panalangin ay isang espiritual na galaw ng ating pananampalataya upang humingi, humanap, at kumatok sa harapan ng Diyos sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang kalooban na may tiyak na mga pangako sa kanyang pakikinig at pagsagot. Yan ang pangatlo. Pangapat, ang panalangin ay isang paraan ng biyaya upang ipakita at ipadama sa kanyang mga anak ang kanyang mabiyayang pag-aalaga. Panglima, ang panalangin ay paghahayag ng ating paghahanap at pangangailangan sa Diyos. Pang-anim, ang panalangin ay pakikisama sa Diyos, paghahayag nating pag-ibig sa Kanya at pakikinig sa Kanyang tinig. Ito, mga kapatid, ang tunay katotohanan ng mga kahulugan ng panalangin. Naway, sa itinuro niya sa atin kung ano ang panalangin, ituturo din niya sa atin kung paano gagawin ito, at tayo'y lalago sa panalangin sa ating Diyos. Tayo manalangin.
Ama naming Diyos, kami nagpupuri sa paraan ninyo ng biyaya para sa amin. Itong panalangin. Dalangin namin na turuan nyo kami sa araw-araw na manalangin. Turuan nyo kaming maghayag sa aming pangangailangan at paghahanap sa inyo. Turuan nyo kaming maghayag sa aming pag-ibig at kagalakan, pakikinig sa inyo. Purihin ka sa paraan ng biyayang ito na makakalapit kami sa inyong trono ng biyaya upang magsisipagtamo kami ng kahabagan at maranasan namin ang biyaya sa panahon ng pangangailangan. Purihin ka, Ama naming Diyos, sa inyong mga aral sa aming buhay. Dalangin namin na lalago kaming lahat sa Iglesia ng Taif. Bawat isa sa amin na inyong tinuruan ng maraming bagay ay naway lumago sa lahat ng mga bagay na ito na inyong itinuturo sa amin. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat mga kapatid. Naway pinagpala kayo sa paraan ng biyaya hanggang sa sunod na pagtatagpo natin at naway magkaroon tayo ng ugnayan sa ating chat. Patawarin niyo ako sa dalawang sabat na hindi ako naglagay ng aking salita. At narito ngayon ay maglalagay ako at sana sa bawat isa sa inyo, kunting bagay, kunting salita, makikita ko kayo, makikilala ko kayo at magkakaroon tayo ng matamis na ugnayan. Salamat po at tayo'y magkikita naman sa huling mensahe.